Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid namin sa Islam, ating purihin at pasalamatan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At andito na naman tayo sa araw o sa gabi upang magpaalala sa ating sarili, upang mag-charge o dagdagan ang kabutihan na meron tayo o palakasin ang paniniwala o pananampalataya natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mga kapatid, sa gabing ito ating tatalakayin ang pag-alaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ating itong uumpisahan sa verse o sa aya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kul inna salati," sabihin mo, O Muhammad, katotohanan ang pagsasala ko, "wa nusuki," at ang pagsasacrifice. Anong pagsacrifice? Yung mga pagkatay natin. Kapag nagkatay tayo ng manok, ng baka, kambing, yan ay ginawa natin ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kapag nagkatay tayo ng mga baka or anuman, sasabihin natin Bismillahi, Allahu Akbar. And then, wa mahyaya, at ang buhay natin, wa mamati, at ang kamatayan natin, lillahi Rabbil Alamin. Iaalay lang natin ito para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbil Alamin, Allah na Panginoon, tagapangalaga ng lahat ng kanyang mga nilikha. So yun ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ang nag-iisang Panginoon na tagapangalaga ng lahat ng kanyang mga nilikha. At alam nyo ba na tayong lahat ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ang lahat ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban sa kanyang sarili. Okay, so ang pag-alaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakop niya ng ating pagdarasal, sakop niya na yung pagpupuri natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakop din yung mga pagbabasa natin ng Quran, pag-aaral natin ng Islamikong kaalaman. Yan ay bahagi din niya ng pag-alaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So isa sa mga babanggitin natin, ang pag-alaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay isa sa mga mainam na gawain. Nabanggit ito an Abdullah, galing kay Abdullah ibn Bashir o ibn Bashar radhiyallahu an, kalugdan nawa siya ng Allah, anna rajulan, katotohanan ng isang lalaki, qala, nagsabi, Ya Rasulullah, o ikaw, propeta ng Allah, inna syara'i al-Islam kad kathurat alayya. Katotohanan ang mga rules and regulations sa Islam ay dumami na para sa akin, napakarami na. Akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Ngayon, sabi niya, sabihin mo nga sa akin, ikwento mo nga sa akin, balitaan mo ako sa bagay na i-maintain ko ito o lagi ko itong gagawin. Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Qala la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Anong sabi niya? Ang sabi ng propeta, panatiliin mo lang ang dila mo na basa. Ano ibig sabihin ng basa dito? Ay panatiliing basa, panatiliing ito na gumagalaw min dhikrillahi ta'ala, sa pag-ala-ala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na riwaya ito ni Imam Tirmidhi
Wa qala, at ang sabi niya, hadithun hasanun. So yun ang una. Pinakamainam na i-maintain o panatiliin ay ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat gumagalaw ang dila natin. Subhanallah, Allahu Akbar, yung gagalaw siya. Ano pa yung la ilaha illallah, la hawla wala quwata illa billah. Yan ay isa lang yan sa mga pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawa, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabanggit ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Gusto nyo ba na sasabihan ko kayo, kukwentuhan ko kayo, babalitaan ko kayo na pinakamainam na mga gawain ninyo? Pinakamainam na good deed na dapat ninyong gawin. Wa azkaha indama malikikum. At pinaka-pure saan? Sa inyong Panginoon. Pinaka-pure, pinakamainam ito sa inyong Panginoon. Wa arfa'uha darajatikum. And then, ito ay aangatin niya, itataas niya ang mga position ninyo sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairul lakum min infaqidh dhahab wal fiddah. At mas mainam ito kaysa sa pagcha-charity o pagbibigay ninyo ng inyong mga gold at silver. Mas mainam ang gawain ito. Wa khairul lakum min an tulqu aduwakum. At mas mainam ito kaysa saan? Kaysa ma-encounter ninyo ang kalaban ninyo. Kalaban saan? Kalaban ninyo sa jihad. Fatadribu a'naqahum. Pag nag-jihad na, anong mangyayari? Magputulan na kayo ng leeg. Puputulin nyo ang leeg nila, wa yadribu a'naqakum. At sila din, ganun din ang mission nila, paano lang kayo maputulan ng leeg? And then, qalu bala. So ano ba tong gawain na ito? Mas mainam pa sa nabanggit natin. Anong sabi ng mga sahaba? Bala, opo ya Rasulullah. Gusto naming malaman kung ano ba yan ang pinaka mas mainam pa sa pagbibigay ng pagcha-charity ng gold at silver. Ano ba yan mas nakakataas ng aming posisyon sa paningin ng Allah? Ano ba yan pure o nakaka-purify doon sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ba yan na pinakamainam na gawain? Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Qala dhikrullahi ta'ala. Yun na ay ang pag-alaala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, na riwayat Imam Tirmidhi. Wa qala al-Hakim Abu Abdullah isnadu sahih. Ang isnad niya ay tama o katanggap-tanggap o pwedeng tanggapin. Okay, next ang pangatlo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabanggitin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridun. Nauna na. Masya Allah ang mga mufarridun. Qalu, wa mal mufarridun? Ang sabi ng mga sahaba, sino ang mga mufarridun? Ya Rasulullah, sino ba ito? Qala adh-dhakirun Allah kathiran wadh-dhakirat. Sila na yung mga taong, mga Muslim, mga mu'min, na marami silang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalaki man yan o mga kababaihan. Nariwaya ito ni Imam Muslim sa kitab niyang and then hadith 1436. Okay. So yan ang dito ang main point is yung pag-alaala, pagpaparami ng pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. And then nabanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala nung sinabi niya dito, innal muslimina wal muslimat, katotohanan ang mga Muslim na babae at lalaki at mga babae, wal mu'minina wal mu'minat, mga mananampalataya, kalalakihan, kababaihan, wal qanitina wal qanitat, at yung mga masunurin, kalalakihan man sila o mga kababaihan, was-sadiqina was-sadiqat, yung mga sila makatotoo o truthfulness nandyan sa kanila, kalalakihan man ng kababaihan, was-sabirina was-sabirat, at yung mga taong matiisin, kalalakihan man yan o kababaihan,
wal khashi'in wal khashi'at, yung mga taong mapagkumbaba, kalalakihan man yan o kababaihan, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, at yung mga silang malakas magbigay ng charity, kalalakihan man yan o kababaihan, wasaimin wasaimat, at yung mga taong malakas mag-ayuno, laging nag-aayuno, kalalakihan man yan o kababaihan at kababaihan, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, at yung mga taong pinangalagaan nila ang kanilang aura, kalalakihan man yan o kababaihan. Pinangalagaan nilang kanilang, sabi dito, private part. Kalalakihan man yan o kababaihan. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. At nabanggit din dito, yung mga taong laging nag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kalalakihan man yan at kababaihan. Tingnan nyo kung anong pininamis sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong pinangako sa kanila ng Allah? A'addallahu lahum. At sila ay merong nang nakaprepare o nag-prepare na ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinaghandaan. Hinandaan na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala magfirah, ng kanyang kapatawaran. Wa ajran azima, at hinandaan na rin sila ng Allah ng ajran, ng reward, ng gantimpala, azima, napakalaking gantimpala. Subhanallah. So nabanggit doon yung yung pag-alaala, maraming pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, mga kapatid, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabanggit ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladhi yadhkuru rabbahu, ang example, ihahalin tulad yung taong naalaala niya ang kanyang Panginoon, walladhi la yadhkuruh, at yung taong hindi niya naalaala ang kanyang Panginoon, mithlul hayyi wal mayyit, tulad ng taong buhay at ng taong patay. Rawahul Bukhari. Ibig sabihin, kapag hindi ka nag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay patay sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw naman ay laging nag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay buhay sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-alaala, sinasabi natin yung remembrance o remembering, pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Remembrance o yung naalaala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi mo siyang naalala. Okay, ang pang-anim, mga kapatid, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya mismong nagbanggit sa atin, at lagi natin itong naririnig, ang pinakamainam na salita ng Allah, isa sa pinakamainam, fadhkuruni adhkurkum, na alalahanin nyo ako, pag-alaala kayo sa akin, adhkurkum, at ako ay alalahanin ko rin kayo. Hindi ko kayo makakalimutan. And then washkuruli wala takfurun, at be thankful, mag-thank you kayo sa akin, magpasalamat kayo sa akin, wala takfurun, at huwag kayong magkufur, huwag kayong maging isa sa mga taong disbeliever. So yun, talagang inutusan tayo ng Allah na mag-alaala lagi sa Kanya. And then anong reward? Alalahanin din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi tayo makakalimutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may problema tayo, andyan siya. Kung kailangan natin ng tulong niya, andyan siya. And then nabanggit din ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pang-pito, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu, nagsabi, ana ma'a abdi, ako ay andyan sa aking mga alipin, idha huwa dhakarani, kapag siya ay naalaala niya ako, o naalala niya ako. Okay. And then, wataharrakat bi syafatahu, at gumagalaw ang kanyang lips, ang dalawang lips niya, sa pag-alaala sa akin. Ibig sabihin, sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, mga kapatid, dahil sa pag-alaala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, andyan ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Tulad ng sinabi ko, kung kailangan mong tulong niya, andyan ang tulong niya. At ikaw ay nasa loob ng guidance ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay nasa pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kakaiba ka sa mga
ibang nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kailangan mong tulong yan, dyan ang tulong. Kung kailangan mong guidance, dyan ang guidance. Kailangan mong protection yan, dyan ang protection. Ano ang dahilan doon, mga kapatid? Ang dahilan dahil sa pag-alaala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangwalo, mga kapatid, binanggit naman sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi niya? Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Yung mga sila may paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, at ang kanilang mga puso ay nakokontento, ay nagkakaroon ng kaluhalhatian, nagkakaroon ng peace, nagkakaroon ng tranquility dahil sa pag-alaala nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Hindi ba? Tanungin natin ang sarili natin, hindi ba ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala nagkakaroon ng heart natin ng tranquility, ng peace? Wala bang kapayapaan ng puso natin pag inaalaala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala? Yun ang isa sa mga katanungan. Kasi kung hindi natin nararamdaman ang peace o kapayapaan andyan sa puso natin, ang tranquility sa puso natin, kapag inaalaala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin may problema pa yan. Mahina pang iman natin. Mahina pa kapag hindi tayo nakakaramdam ng peace o ng tranquility sa ating puso pag inaalaala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. And then, meron din sabi niya, para hindi mawawala pag inaalaala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo magsisisi. Wala tayong pagsisihan. Dito man sa mundong ito o sa kabilang buhay, pag lagi natin inaalaala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, magbigay ako ng example. Halimbawa lang, napunta ka sa isang lugar, walang nakakakilala sa iyo. Napunta ka sa isang lugar, walang nakakakilala sa iyo. Lahat inayawan ka. Pero merong isang tao, ano nangyari sa kanya? Masya Allah, sinabihan ka. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo at susundin ko at ibibigay ko sa iyo. So anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Parang utang na loob mo yun sa kanya. Dahil sabi mo, sige, pumunta ka doon. Pumunta siya. And then gawin mo to, ginawa niya. Ngayon, ikaw, nung nakabalik ka na sa lugar mo, bumalik ka na, yun pala, ikaw ay isa sa mga pinakamayaman nung ikaw ay nasa lugar mo. Ikaw isa sa mga pinakamayaman. Ngayon, yung taong tumulong sa iyo, yung taong lahat ng pinagawa mo sa kanya, ginawa niya, lahat ng pinagbawal mo sa kanya, ginawa niya din, napunta naman sa lugar mo, bumaliktad ang sitwasyon. Bumaliktad. And then nakita mo siya, ano kayang sasabihin mo sa kanya? Sipin mo na lang yan. Ang sasabihin at sasabihin mo sa kanya sa araw na ito, kasi ginawa mo ang lahat nung ikaw ay nandun, nung ako ay nandun pa sa inyo, ginawa mo lahat kung ano yung mga pinagutos ko, pinagbawal ko, inayawan mo, hindi mo ginawa. Ngayon, nandito ka na sa lugar ko, sabihin mo lang lahat at ito ay ibibigay ko sa iyo. Tingnan mo yan. Pag-iisip lang, psychologically, or logic lang ginamit natin. Kung ang tao, ganun ang gagawin niya sa taong tumulong sa kanya nung siya ay nasa kahirapan, nung siya ay nandoon sa lugar nila, paano na kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala pag ang pinag-uutos niya ay sinunod natin dito sa mundo, pagdating natin sa kabilang buhay, di ba sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, limanil mulkul yawm. Sino ba ang king ngayon? Sino bang masusunod ngayon? Lillahil wahidil qahhar. Ang masusunod sa araw na yan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. La yatakallamuna illa man adhina lahu rahman. Walang magsasalita doon sa kabilang buhay. Exit na lang kung yun ay papahintulutan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sawaba. Kung magsalita man siya, ang sasabihin lang niya kung ano yung tama, kung ano yung totoo. Sasabihin lang niya tama. Sasabihin lang niya yes. Hindi niya masasabi kung ano man ang gusto niyang sabihin. Kasi ang masusunod doon sa kabilang buhay ay ang Allah subhanahu wa ta'ala.
Ngayon, kapag ang pag-ala-ala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pinanatili mo ito, pinapalagi mo ito, anong ibibigay sa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala kang pagsisihan dito man sa mundo at sa kabilang buhay. And then, yun ang pang-siyam. And then, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majalasa qaumun majlisan, walang yung baga kung saan ka umupo o yung mga pinag-upuan ng mga taong nag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, lam yudhkurullah fi. Ang unang binanggit yung kumbaga nasa meeting place, and then hindi nila inaalaala ang Allah subhanahu wa ta'ala dyan, walam yusallu ala nabihim fihi, at hindi rin nila binabanggit dyan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ka rin maririnig dyan yung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wala kang maririnig dyan. And then illa kana alaihim tarratan o turratan, except meron dyan sa kanila kalungkutan. Meron dyan kanila, wala silang makukuha dyan kundi kalungkutan o kundi kasalanan. Diba? Pag-uusapan dyan, pinag-uusapan mga politics, mga kalokohan lang, wala dyan nababanggit ang aya ng Allah, wala dyan nababanggit ang Quran, wala dyan nababanggit galing sa Quran, wala nababanggit galing sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala silang ibang makukuha kundi kalungkutan or kasalanan or in the middle. Pero ang pinakamainam is yung meron kang makukuhang reward sa pag-upo-upo mo dyan. Fa in sha'a adzabahum, kung gusto ng Allah kung gusto ng Allah ay parusahan sila, nasa kanya na yon. Wa in sha'a ghafara lahum, kung gusto ng Allah ay papatawarin sila ng Allah. Na riwayat ni Imam Tirmidhi, volume 5, hadith 836. Okay, so yun ang natin. Ang pang-sampu, ang pag-alaala o lagi kang nag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sign. Anong sign yan? Sign na malayo ka sa mga pag-uugali o karakteristik ng isang munafik. Anong munafik? Yung hypocrisy. Yung taong pinapakita niya na siya ay Muslim, yung pala, yung nasa loob-looban niya ay hindi siya Muslim. So kung lagi tayo nag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, malalayo tayo sa mga kaugalian, pag-uugali ng mga hypocrite. Anong sabi ng Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um. Sabi ng Allah, katotohanan, ang mga munafik, ang mga hypocrite, niloloko nila ang Allah, wa huwa khadi'uhum. Ang pangloloko nila yon ay babalik sa kanila. Ang pangloloko nila, dahil niloko nilang Allah, lolokohin din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Take note, ang Allah ay hindi manloloko. Pero bakit sila niloko ng Allah? Ibinalik lang sa kanila bilang parusa sa kanila. Hindi naman, baka sabihin nyo isa sa mga karakteristik ng Allah o ugali ng Allah ay manloloko. No. Binalik lang sa kanila ng Allah ang kanilang panloloko. Nakuha yun? Kasi anong sabi? Innal munafiqina, katotohanan na mga hypocrite. Yukhadi'un Allah, niloloko nilang Allah, wa khadi'uhum, hindi nila alam, ibabalik yun sa kanilang panloloko nila, babalik ng Allah. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, kung sila ay magsasala, ang pagsasala nila tinatamad sila magsala. Nagsasala pero andoon yung katamaran. Yura'unan nas, at ang pagsasala nila pakitang tao lamang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. At yung pag-alaala nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang iba kundi konti lang. Napaka-konti lang ang pag-alaala nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Banallah, nakakatakot itong mga kapatid. Mamaya, hindi natin na mamalayan, tayo pala ay isa na sa mga hypocrite na nabanggit ng Allah sa loob ng Quran. And then, ang pang-labing isa. Ang sabi ng Allah, wa imma yanzagannaka minash shaitani nazgun fasta'idh billah. At baka
Magsasuggest sa iyo ang syaitan. Anong isasuggest ng syaitan? Magsasuggest sa iyo ang syaitan ng masamang gawain. Anong sasabihin? Fasta'id billah. Anong gagawin mo? Ang gagawin mo ay humingi ka ng proteksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, protektahan mo ako. Sabihin mo, a'udhu billah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Pag nakaisip ka ng gagawa ka ng masamang gawain, agad-agad mo itong sasabihin, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innahu sami'un alim. Katotohanan ng Allah ay lagi naririnig niya ang lahat. At ang Allah ay alam niya ang lahat. Naririnig niya ang lahat, alam niya ang lahat. So, nasaan dito yung pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala? Yung paghingi mo ng proteksyon. Remembering na yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-alaala na yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun mga kapatid ang dapat natin alalahanin. Next, meron pa, di ba, naalala nyo to yung hadith na yung 7 grupo na pasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anino ng kanyang trono. Saan? Sa araw ng paghukom. Sa araw ng paghukom. Sa araw ng paglilitis. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adilun. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, 7 grupo ng mga Muslim na pasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa silungan ng kanyang trono sa araw na wala nang masisilungan, na wala nang anino na pwede nilang masisilungan kundi sa anino ng kanyang trono. Imamun adilo, ng una, imam na makatarungan. Imam na makatarungan, imam na maayos, leader na maayos, maayos na leader. Ang pangalawa, wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Simula pagkabata, lumaki siya sa pananampalataya o sa pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. At isang Muslim na ang heart, ang kanyang puso ay laging nakabitay sa mga moske. Ano yung laging nakabitay? Mamaya makikita mo, sabi mo, inoperahan yun, tapos nilagay yung heart niya sa mga moske. Hindi ganun. Ang ibig sabihin dito, lagi niya naalaala ang ang masjid. Pagtapos pa lang nag-prayer, iniisip na niya agad kung paano makabalik sa masjid para mag-pray ulit doon ng ibang fard na prayer. And then, ang pangatlo, ang pangapat, warajulani tahabba fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. 2 Muslim na magkaibigan, magkapatid para sa Allah, nagmahalan para sa Allah, and then nagkaisa sila o naipon sila para sa Allah at nagkahiwalay sila para din sa Allah subhanahu wa ta'ala. And then ang panglima, rajulun, isang lalaki, isang Muslim, tinawag ng isang babae, big time na babae, big family, wa jamalin, at meron ding kagandahan. Subhanallah. Akala inni akhafullah. Anong sabihin ng lalaking ito? Ako ay may takot o natatakot ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi niya ginawa. Hindi niya sinunod ang kagustuhan ng isang babae na gumawa ng masama. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Isang lalaki nagbigay ng charity, itinago niya ito hanggat sa yung kaliwang kamay niya hindi alam kung ano ang binigay ng kanyang kanang kamay. Ibig sabihin, ang nagkakaalam lang ng binigay niyang charity ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yun ang pinakamainam. Ang pangalawa, walang ibang nakaalam kundi yung taong binigyan niya at siya. And then, yun ang pinakamainam na charity. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu. At ang last, ang 7, yung taong Muslim, inaalaala niya Allah subhanahu wa ta'ala khaliyan, wala siyang kasama, siya lang mag-isa. And then, fafadat aynahu, hanggang sa tumulo ang luha niya. Hanggang sa umiyak siya dahil sa pag-alaala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga 7 grupo ng mga Muslim na pasisulungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa
araw na wala ng ibang masisilungan kundi ang anino ng kanyang trono. Rawal Bukhari. Ang panglabing tatlo, yazidul ham wal gham. Yuzil. Aalisin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kalungkutan mo, ang mga problema mo. Kapag ikaw ay nag-ala-ala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi mo na subhanallah, 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 subhanallah. Kung mayroon kang problema, huwag kang mag-alala kapatid. Alalahanin mo lang ang Allah subhanahu wa ta'ala at yun ay aalisin niya ang kalungkutan. Of course, syempre, gagawin mo naman kung ano yung mga dapat mong gawin. Hindi magzikir ka lang ng magzikir o mag-ala-ala ka lang sa Allah subhanahu wa ta'ala pero wala ka namang ginagawa. Gumawa ka ng paraan and then after nun, tawakkal ala Allah. Nung sabi ng Allah, wa may yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Ang sino man pinagkatiwala niya ang mga bagay-bagay na ginawa niya sa Allah, ay enough na yun. Enough na yun ang Allah, ang lulutas sa problema niya. So, tingnan mo. So, huwag kang mamumroblema. Kasi ang problema, hindi dapat pinoproblema. Ang pinoproblema mo kung paano isolve ang problema. Paano mo tulutasin. Yun ang problema mo doon. Yun ang isipin mo. And then, pag nagawa mo na ang solusyon na alam mo, yun ang ikakano, humingi ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ng guidance at saka ibigay mo ito sa Allah. Oh Allah, ikaw na bahala sa mga ginawa ko. Okay, ganun yun. Napakasimple lang. Kung tutuusin, ang isang Muslim, kailangan, ano tawag dito? Dapat, kapag Muslim ang isang tao, hindi mai-stress. Ano tawag doon? Yung walang stress. Stress free. Ano stress free? Huwag mong sabihin, yung libre ang stress. Kapag isang Muslim, ang ibig sabihin ng stress free, hindi siya dinadapuan ng stress. Bakit? Tingnan nyo. Ajaban li amril mu'min. Nakapagtataka, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga gawain ng mananampalataya, ng mu'min sa paningin ng Allah. O mu'min para kay Allah. Bakit? Idha asabathu as-sarra syakar. Kapag mayroong idha asabahul khair, parang ganun, idha asabathu as-sarra syakar. Kapag mayroong dumating sa kanya na mga magagandang bagay, anong gagawin niya? Magpapasalamat siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha asabathu ad-darra, may mga dumating naman mga bad news na hindi magaganda, na ayaw niya, anong gagawin niya? Sabar. Siya ay magtitiis. Walang reklamo. So, ganun ang isang Muslim. Mabuti man yan, hindi maganda, good deed o bad deed, masama o mapait o anumang sitwasyon na dumating sa buhay niya, makikita mo hindi siya nai-stress. Bakit? Kasi alam niya andyan ang Allah subhanahu wa ta'ala sumusuporta sa kanya. Kasi alam niya andyan ang Allah subhanahu wa ta'ala na lagi niyang mapagkatiwalaan na isosolve ang problema kung ano man ang hinaharap niya. Kasi alam niya, andyan lagi ang Allah subhanahu wa ta'ala na nakahandang tumulong sa kanya. Andyan lagi ang Allah nakikita kung ano man ang sitwasyon niya. Andyan ang Allah naririnig siya kung ano man sasabihin niya. Andyan ang Allah alam kung anong ginagawa niya. Andyan ang Allah nakakasaksi lagi sa kanya. So, ano ba ang poproblemahin mo kung ang kung ang sinasandalan mo ay nag-iisang lumikha sa iyo. Hindi lang ikaw, lumikha sa lahat. Kung ang sinasandalan mo ay siya ang nagbibigay sa iyo ng paghinga mo. Kung ang sinasandalan mo, siya lahat ang nagsusustento sa iyo. Kung ang sinasandalan mo, sa kanya ka lagi nakadepende. So ano pang poproblemahin mo? Kung ang lahat ng nilikha niya, kaya niyang pangalagaan, ikaw pa kaya nag-iisa lang? Kung kaya niya tayong buhayin after nating mamatay, sa ganong imposibleng bagay na kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun pa kayang problema na kinakaharap natin, hindi niya kayang gawin, hindi niya kayang lutasin? Kaya magtiwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid.
Ngayon, kung ano man ang bagay na yon na hindi binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, malay natin, baka ikakasama yun sa atin, kaya hindi niya binigay. Pero 100% merong reward ibibigay sa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kung hindi niya binigay ang reward na yon dito sa mundo, huwag kang mag-alala. Ibigay yan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, doon sa paraiso, sa araw ng paghukom, makikita at makikita mo ang lahat ng mga hiningi mo na hindi niya ibinigay dito sa mundo, ibibigay niya yan sa iyo doon sa kabilang buhay, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Magtiwala ka, kapatid. Magtiwala ka. Kung hindi niya binigay, ibig sabihin, baka ikasama sa iyo. Ngayon, kung ibinigay niya, magpasalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ganun lang ang buhay natin dito. Ang mahalaga at ang gustong-gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay full ang pagtitiwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. And then, ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, yusallillahu alayhi wal malaika. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay laging ano dito yung salisat sa atin? Paano ang salawat ng Allah sa atin? Yun ay palagi niya tayong inaalaala. Ano pa? Ginaguide tayo ng Allah. Pinoprotektahan tayo ng Allah. Nasa loob tayo ng hidayah niya. Nasa loob tayo ng tulong niya. And then, paano ang malaika? Paano ang salawat ng mga malaikat sa atin? Yun ay dinudua niya sa Allah na sana patawarin tayo ng Allah. Idinudua niya na sana kaawaan tayo ng Allah. Idinudua niya na sana kalugdan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then, ang huling babanggitin natin, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katsira. O kayo mga mananampalataya, o kayo mga may paniniwala sa Allah, udhkurullaha, alaalahanin nyo, mag-alaala kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, dhikran katsira, ng pandang sa dami, paramihin nyo ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasabbihuhu bukrataw wasila. Ganun din sa umaga at sa hapon, sa araw at sa gabi. Anong gagawin mo? Ay wasabbihuhu, yung magsabi ka ng subhanallah, subhanallah, subhanallah. O pwede rin dito, magfikir ka, mag-alaala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi yusalli alaykum, ang Allah, siya ang magsalawat sa inyo. Nang salawat niya, sinabi kong bigyan ka ng guidance, protection, tulong. And then, wal malaikatu, ganun din ang malaikat, magsalawat sa atin. Anong salawat ng malaikat? Hihingi niya sa Allah na patawarin tayo, na kaawaan tayo ng Allah. And then, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. At aalisin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala galing sa kadiliman ilan-nur, papunta sa kaliwanagan. Kadiliman ng shirk, papunta sa kaliwanagan ng kaisahan ng Allah. Kadiliman ng paggawa ng bid'ah, papunta sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadiliman ng paggawa ng mga pagsusuway sa Allah, papunta saan? Papunta sa pagsunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana bil mu'minina rahima. At ating tatandaan, ating alalahanin o isa puso na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga may paniniwala, sa mga believer, siya ay maawain. Siya ay maawain. Subhanallah. And then, ang huli, nurul abdi fi dunya wal akhirah. Inyong tatandaan, ang pag-alaala ninyo sa Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, magiging ilaw nyo yan sa loob ng libingan, maging ilaw nyo yan sa araw ng pagtutuos o paglilitis, at maging ilaw din nyo yan dito sa mundo, sa libingan, sa araw ng paglilitis, at magiging dahilan din makuha natin ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at mailigtas niya tayo galing sa impyerno at ikapasok natin ito ng paraiso. So yun lang mga kapatid, ang lecture o yung paalaala namin, una sa aming sarili, huli sa inyo. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ipanalangin natin na sana iligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga nasalanta ng bagyo sa Pinas. Ipanalangin natin yung mga taong natamaan ng sakit na dinaranas ng buong daigdig. Ipanalangin din natin na sana panatilihin tayo ng Allah sa hidayah niya, sa Islam at sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.